Sabi ng mga netizens, dapat daw diretso ng kasuhan na itong si Sara Duterte. Kasi nga, kailangan pang pagpaliwanagin. Isa-serve ang sabina ng NBI kay Sara Duterte tungkol nga doon sa kanyang mga banta. Malala, no? Napakalala. Ito pa yung pinakamalala eh. Sabi niya kasi, or ang sabi kasi ng mga kongresista, dapat daw ay magpa-test, psychological test na itong si Sara Duterte. Na talagang okay siya sa ganyang hamon. Pero kasi ang gusto niya, kung ano yung ipagagawa sa kanya, gawin ng lahat ng kongresista rin. Ganon. Dito naman sa paghain na ito ng sabina, wala daw problema sa kanya yan. Sasagutin daw ang lahat ng katanungan ng NBI o sasagutin niya daw ang lahat ng katanungan ng NBI. Pero, ito na naman ang kanyang kondisyon. Dapat din daw ay sagutin ng NBI ang mga katanungan niya. Ano po bang kabaliwan ito? Di ba sabi ni Digong, nung na-corner na tungkol sa bank waiver na yan, nahimasmasan, walang problema daw, magsasign daw siya ng bank waiver. Kaya lang lahat daw dapat ay mag-sign ng bank waiver. Malala, ang lala na po na itong ganitong klaseng problema sa pag-iisip na itong mga Duterte. Kung ikaw ay normal na tao, alam mo na malala na ang ganitong klaseng kaisipan. Yan, ito yung sinasabi natin madalas na kung ano kasi ang gusto na itong mga Duterte, yun at yun ang dapat nilang makuha. Kung ano yung gusto nila, yun at yun ang dapat mangyari. Ako nga naiisip ko, sigurado planado ito na itong mga Duterte. Matagal na. Yung pag-team up kay Marcos Jr., kay PBBM na itong sa Sara Duterte, planado yan eh. Dahil unang-una, kung ang naglaban sa pagka-presidente ay tatlo, Sara Duterte, PBBM, at syempre si Atty. Leni Robredo, mukhang parehong matatalo talaga yung dalawa na nasa pwesto nga ngayon bilang president at vice president. Mukhang matatalo. So para sa pagkapanalo nila, nag-team up, pero ang nag-tridor dito sa tingin ko ay ang mga Duterte. May plano yan na agarang iluklok etong si Sara Duterte sa anumang paraan. At eto na nga, yun yung kanilang paraan. Akala talaga siguro na si Sara Duterte, makakakuha siya ng simpatya sa taong bayan. Mukhang nagkamali siya dahil sa nakikita natin ngayon, malala na po talaga, matindi na rin po ang galit ng mga kababayan natin, hindi sa Malacanang o sa nasa Malacanang, kundi kay Sara Duterte mismo. Yun nga, ulitin ko lang hindi na daw dapat pagpaliwanagin, dapat ituloy na ang kaso. Huwag po kayong mag-alala dahil talagang kakasuhan. Sabi nga ni Marcos Jr., PBBM, hindi niya pwedeng palagpasin ito. Yung mga salita, yung mga report na pumalag na, totoo yun. It's been long overdue na rin na hindi pumapalag etong si PBBM. 'Di ba ang sabi ni Sara Duterte, ayaw daw niya kasi or masama daw kasi sa bansa natin yung political instability. Kaya si Sara Duterte daw yung nagtitimpi. Talaga lang, nagtitimpi ka nun. Yan, tagal-tagal nyo na pong binabanatan na nasa Malacanang. It may not come directly from your mouth. Anyway, Sara Duterte. Pero matindi, ang dami mong ginagamit na social media personalities. Yung mga trolls niyo po. Si Digong mismo. Yan. Yun yung matinding pagbana. Tapos sasabihin niyo po na matagal na kayo nagtitimpi. Baliktad. Kasi ang nagtitimpi ng matagal na ay yung nasa Malacanang dahil sa mga tirada niyo. Maayos na sana ang mundo natin, ang bansa natin, kung hindi mo pa binalikan yung mga relo, issue sa hindi pagbigay ng relo, issue sa 20 per kilo na bigas, at kung ano-ano pa. Oo, totoo, hindi maganda na hindi natupad yung mga yon. Pero kumikilos ang ating gobyerno at siguro ay masakit yan para kay Sara Duterte dahil ayaw niyang maging mabuting presidente ang nasa Malacanang. Ang gusto niya ay mapasama dahil nga naman kung patuloy na magiging mabuting presidente, mamahalin ng sambayanan
at hindi na talaga matutuloy yung kanilang panawagan na mag-resign, mag-alsa ang mga kababayan natin dahil ulitin ko una pa lang, plano na po talaga yan ng mga Duterte. Yun, pumalag. The term is pumalag. Sagot naman ng BC, hindi niya rin daw palalampasin ang ginawa sa kanya ng gobyerno. Talaga ba? Ganito kalala ka? Litsugas ka? Anong ginawa sa ng gobyerno? Kung sana ay naging maayos lang ang pagsagot niyo. Siguro nga mas maiintindihan natin na medyo maraming kasinungalingan yung pagsagot niya sa budget hearing, halimbawa sa confidential fund. Dumating na sa punto kasi na lahat nadamay na. Hindi niyo po kayang hawakan sa liig ang lahat ng tao. Sara Duterte, hindi niyo po kayang paniwalain ang lahat ng tao dahil ulit-ulitin ko, matagal na panahon na ang napaniniwala niyo na lang ay yung mga tanga, ay yung mga uto-uto. Una dyan ang mga taga Davao at yung mga diehard. Good luck.